Alam niyo ba, isa sa pinakamasakit para sa isang magulang ang makitang unti-unting nasisira ng maling impluwensya ang anak na dati mong kinakarga, kinagigiliwan, inaalagaan at ginagabayan. Habang lumalaki kasi ang bata, lumalaki rin ang mundong nakakaimpluwensya sa kanya. Nariyan ang barkada, social media, relasyon, at sarili niyang mga desisyon. Ipinapakita ng research na mas nagiging sensitibo ang kabataan sa pagtanggap at impluensya ng kapwa. Kaya minsan, ginagawa nila ang mga bagay na dati nilang iniiwasan para lamang mapabilang o maging in. Pero, hindi ibig sabihin na nabigo ka agad bilang magulang. May mga pagkakataong itinanim mo naman ang tama. Ipinakita mo ang mabuting halimbawa at ginawa mo ang lahat ng kaya mo. Pero, ibang landas pa rin ang pinili ng anak mo. Pwede kang gumabay, magmahal, magbabala, at patuloy na magbukas ng pinto para sa kanya. Pero, hindi mo kayang kontrolin habang buhay ang kanyang isip at mga desisyon. At yun marahil ang pinakamabigat. Buhay siya, nasa harap mo, pero parang namatay na ang dating mabait na anak na kilala mo. Ang natitira na lamang ay ang pag-asang balang araw, baka sakaling maalala niya ang mga aral na itinanim mo.